Chapter 3. Maaga akong nagising dahil may plano akong dapat gagawin, naghilamos muna ako tiyaka nag-toothbrush nagsukli na rin ako ng buhok para di naman ako mukhang zombie tingnan, ilang minuto ang nakalipas at natapos na din ako. Lumabas na ako sa kwarto at bumaba na dali-dali akong pumunta sa kusina para sana magluto. "Oh Ma'am Mildred, bakit po kayo nandito?" Tanong ni May, isa sa mga kasambahay dito sa mansion. Nakangiti naman akong lumapit sa kanya. "Maghahanda sana ako ng breakfast," sambit ko. Ma'am, tapos na po, naghanda na po si Master Gray." Nagulat nga po kami dahil nagluto siya ng mga ulam at pagkain the world is healing. Sambit ng kasambahay habang nakangiti. Pash. Ayan, tuloy naunahan ako ng lalaking iyon. Nagtungo naman ako sa dining area upang makakain na, pagkain na kaya yun syempre bababaan ko out pride ko aba. Ayuko kayang magutom. Pagpasok ko sa loob ng dining area nakita kong nagkakatuwaan sila Mitch, Iris at Gray. Napukaw lang ang atensyon nila nang tawagin ako ni Mitch. "Moon, come here," sambit nito. Nikumati naman ako sa kanya at nagtungo na sa tabi niya. "Good morning sa inyo," bati ko habang nakangiti. Tiningnan ko naman si Gray. Aba, himala ang umiti siya pabalik sakin. "Kumain ka na, ako ang nagluto niyan," kalmadong sabi niya. Nakatulala naman ako, totoo ba itong nakikita ko? Hindi ba ako nananginip? Si Gray ba talaga ito? "And also I want to apologize for my action kagabi," nakangiti nitong sabi. Halos malaglag ang panga ko sa mga sinasabi niya. Talaga bang nagbago na siya? Nakapagtataka naman isang Gray. Matthew Willows naging mabait, impossible ta. Siguro may binabalak siyang masama sa akin, akala niya ata magpapadala ako sa mga hirit niya. Aba, ako lang si Vieta Mildred Guazon. "Oh, it's not a big deal to me," sambit ko. Nagsandok na ako ng pagkain. Pinaabot ko naman kay Iris ang sinigang at itlog. Hindi naman matigil si Iris sa kakangiti para tuloy siyang asong ulol. "By the way, about what you said last night, I accept your sincere offer to me. Maybe you're right, we will start a new beginning and I agree about getting to know each other," kalmadong sabi nito. Napatigil naman ako sa pagkain. Papayag naman pala, pakipot. "Okay," sagot ko sa kanya habang nakangiti. Wala na kasi akong masabi kaya okay na lang ang sinabi ko. "How about we go for a dinner this evening?" Sambit nito. Nanlaki naman ang mata ko. Pambihira, ano bang sumipol sa kanya? Ako ata ang pinaglalaroan ng lalaking ito. "Humanda ka sakin." A date? Sige, nakangiti kong sambit. Kyeseter, sigaw ni Iris. Bigla naman napatigil si Gray at tiningnan ng masama si Iris. Hindi naman pinansin ni Iris si Gray at patuloy na kumakain. "It's not a date, it's just a normal dinner between us." Nakakunot noon itong sambit. Tango naman ako. Pash, affected naman siya sa date na word ayo. Akala niya ata gusto ko talaga siya. Ganon na din yun, sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko sa kanya. "Tingnan lang natin kung sinong unang mafafall sa tin. Hinaham mo talaga ako." Gray. Matthew Willows. Tuldok. Gabi na at nag-ayos na ako. Nagsuot ako ng kulay pulang dress na galing pa sa Singapore. Regalo kasi ito ni Mami sakin. Na homesick tuloy ako. "Kumusta na kaya silang dalawa ni Daddy? I miss them so much." Sinuot ko na ang dress. Tamang-tama talaga itong dress na binili ni Mom. Di gaanong seductive, may slit ito sa gilid. Nag-make up na ako at inayos ang buhok ko. Nagsuot na rin ako ng necklace at bracelet tsaka earrings for the final look. Perfect. Sambit ko nang matapos na ako. Lumabas na ako sa kwarto dahil ayokong mainip sakin kaka-ante si Gray. Bababa na sana ako nang biglang may humawak sa kamay ko. Agad naman akong napabilang. "Mommy, you're so beautiful," sambit ni Mitch. Ngumiti naman ako at hinalikan ang kanyang noo. "Thank you baby girl, dahil dyan bibilhan kita mamaya ng doll." Masayang sambit ko. Agad naman lumiwanag ang mukha ni Mitch. "Yay! Thank you mom," sambit nito at yamakap sakin. Niyakap ko naman siya pabalik. "Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at be safe here, wag kang lalabas." Andyan naman si Iris. "Good night Mitch." Hinalikan ko ulit siya sa noo at nagpaalam na sa kanya. Bumaba na ako at nagtungo agad sa parking lot. Nakita ko naman si Gray na mukhang naiinip. "Kaka-ante sakin, ang galing talagang mag-acting ng lalaking ito. Akalain mo yun pagdating ko nagkukunwering masaya." "You look lovely," komento nito sakin. "Thank you. You also look handsome today." Sambit ko, pero ang totoo, nasusuka ako sa pagmumukha niya. Sino bang gustong makipag-dinner sa lalaking ito? Ang old-fashioned naman ng suot niya. Bago pa man niya ako pinapasok sa loob ng kotse ay binigyan niya ako ng bulaklak at katulad ng una niyang ibinigay ay rosas din ito.
Thank you, nahihiya kong sambit, ngiti lang ang tinugon nito kinakalma ko ang sarili ko at pinapagalitan ko na ito, few code self it's all anak once you fall in love you will lose. Binuksan niya na ang pinto ng kotse niya at pinasakay na ako, pumasok na ako at gayon din siya, nabigla naman ako nang bigla siyang lumapit sa akin sobrang lapit na ng mukha namin kumabog naman ang napakalas ang dibdib ko nataranta naman ako baka mariig niya at mag-assume siya ng bongga. Ano ba ay, sabay tulak ko sa kanya, natawa naman siya are you blushing? Natatawa niyang sabi, tiningnan ko naman ang mukha ko sa salamin gusto ko na lang magpalamon sa inuupuan ko dahil sa kahihiyan. Hindi a blush on na sobraan lang yata, palusot ko ayokong maging katawa-tawa sa pagmumukha niya, okay, I just want to put a seatbelt just for your safety, sambit niya, ba't kailangan siya pa ang magkalabit ng seatbelt ko kaya ko naman at ba't kailangan ganun kalapit ang pagmumukha namin sinasadiya niya talaga yun para pagtawanan niya ako walang yan naman na sabrahan ata sa pagka-gentleman tang lalaking ito. You ready? Sambit niya pa tumango lang ako dahil nabueset ako sa kanya. Pinaharurot niya na ang kotse huminga ako ng malalim at nakaramdam naman ako ng maluwag na pakiramdam at saka ikanalma ko na rin ang sarili ko, sana naman di na niya ako buwisaitan mamaya. Grace POV I want to laugh hard about Mildred's reaction Pash. Kunwari pang di naaapektuhan sakin gumanti lang ako nang dahil pinaantay niya ako sa parking lot ayuko pa naman ang pinag-aantay ako. Nakarating na kami sa restaurant na pagkakainan namin, nauna na akong bumaba upang pagbuksan itong babae na ta, nagpasalamat naman siya sa akin ngiti lang ang isinagot ko sa kanya niyaya ko naman siyang pumasok and I grabbed her waist because a lot of guys watching her kung bakit ba ganito pa ang sinuot ng babaeng ito, napatigil naman siya. What? Naiirita na ako ngunit pinatili kong kalmado ang boses ko. Nothing, let's go sambit nito nagtungo na kami sa loob at sa kamalas-malasang pagkakataon ay napuno na ang restaurant, gusto ko sanang magmura ngunit kailangan kalmado pero ayokong mag-isip ng iba si Mildred I want to play smoothly. Niyaya ko naman siya sa iba't ibang restaurant ngunit ganun pa din puno na naiinis na ako at di ko na mapigilan ang sarili ko. Damn. Habang hinahampas ang manubela ng sasakyan ko, binigyan naman ako ng nagtatakang tingin ni Mildred. Hindi ko naman siya pinansin sobrang nagugutom na ako buweset naman nagpatulong pa ako kay Ari sa susuotan ko pero ganito lang pala ang kalalabasan. Uuwi na lang tayo, walang emosyon kung sambit, no may alam akong pwede nating kainan tiya kapunta muna tayong mall magbibihis lang tayo, nakangiti niyang sabi gusto ko siyang duruin at sigawan but hindi ko magawa nag-drive na lang ako papuntang mall at nagpatangay sa kanya bumili na siya ng damit at ganun din ako nagbihis na ako at lumabas binayaran ko na ang mga damit na kinuha namin inantay ko na lang si Mildred. Maya-maya pa ay lumabas na ito, from classy to simply niyaya naman niya akong pumunta sa toy store dahil may bibilhin daw siya din ako umimik tangulang ako ng tangu bumili siya ng isang Doraemon stuffed toy at isang doll. Ako na ang magbabayad, sambit ko, ako na L, matigas niyang sabi at iwinakli ang kamay ko di na lang ako nakipagbangayan sa kanya. Para po ba ito sa anak niyo ma'am and sir? Nakangiting sabi ng cashier yes sabay naming sabi ni Mildred nagkatinginan pa kami tiyak at tumawa, I can't believe I was laughing and worst si Mildred pa kasama ko sok. Lumabas na kami sa mall at bumalik na sa kotse. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ko sa kanya, pwedeng ako mag-drive. Sambit nito alanganin naman ako dahil hindi ko alam kung marunong ba itong babaeng ta. No, baka mabangga mo pa ang kotse ko sambit ko sumimangot naman siya, walang bilib sakin ta matatagalan tayo kung ikaw pa ang mag-drive, sambit niya at last I gave up for the sake sa gutom na tiyan ko pinaandar niya na ngunit hindi umandar. What happened? Nagtatakang tanong ko, naubusan ata ng gas, sambit niya, sinabunutan ko na ang sarili ko sa inis. Kasalanan mo tae, ang malas-malas ko kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na bigla naman siya. Aba, ako pa talaga sinisisi mo hoy. Kung hindi dahil sa katangahan mo edi sana nakakain na tayo ngayon. Sambit niya hindi ko na siya sinagot at sumandal na lang ako sa upuan ng kotse. Maya-maya pa ay bumaba na siya at kinuha ang mga binili niyang mga laruan, nagtataka naman ako binuksan niya ang pinto ng kotse ko. Hoy baba na dyan. Sambit niya wala akong ganang makipag-away dahil gutom na ako nagsunod sonoran na lang ako sa mga sinasabi niya pumunta na kami sa gilid ng kalsada. Ano bang gagawin mo?
Inis kong tanong, pwede ba manahimik ka dyan kung ayaw mong sumama, sige magpakamatay ka sa gutom dyan, sambit nito, binigyan ko naman siya ng matalim na tingin, talagang di ko sasama kanya, kinuha ko ang cellphone ko upang tawagan si Iris. Naman, lobat pa talaga ba't ngayon pal, I frustratedly said. Di wala ka ng choice ngayon kundi sumama sakin, sambit ni Mildred. Bumantong hininga naman ako, wala na talaga akong choice kung hindi lang sana malas itong babaeng ito, di sana okay sana ang dinner namin. Para, sigaw nito, may dumaan na jeep at huminto naman ito sa harapan namin. You really want me to ride with this thing? Sambit ko, hindi pa ako nakapag-commute noon. Ayaw mo? Di magutom ka dyan, sambit ni Mildred at pumasok na sa jeep. Naplitan naman akong pumasok sa loob, nakatingin naman sila sa amin. Saan kayo baba? Tanong ng konduktor ng jeep, kina Aling Betty, sambit ni Mildred. Di na ako nagprotesta dahil siksika na kami sa loob ng jeep, nakakunot lang ang noo ko dahil sa sobrang inis. Mag-asawa ba kayo ineng? Tanong ng isang matanda kay Mildred. Zero, opo, nag-aalangan na sagot ni Mildred, sok nahihiya pa kahit gusto niya naman. Bagay na bagay kayo, sambit naman ng isang estudyante, ngumit naman si Mildred, ngunit di ko naman sila pinansin. Ilang minuto pa ang nakalipas at sa wakas nakarating na kami, nagbayad na si Mildred at bumaba na din kami. Ano, kumusta experience mo? Natatawang sambit nito, don't ask me now, nabuebwesit ako, walang emosyon kong sambit, inirapan niya lang ako, saan na tayo pupunta? Tanong ko, tinuro niya naman ang isang bahay kubo na may mga tao na kumakain, dyan sa kalendaryo ni Aling Betty, sambit nito, nagtaka naman ako, sinundan ko naman siya at pumasok na. Aling Betty, masayang sambit ni Mildred, bigla naman niya itong niyakap, oy hala, ikaw pala yan iha Mildred, ang tagal mong hindi bumisita sa amin, ikaw day ba, saan ka ba galing? Masayang sambit ng isang may kedaran na babae kay Mildred, may importante po kasi akong inas-ikaso. Sambit ni Mildred. Tumingin naman sakin si Aling Betty, sino siya? May panunuksong tingin ito kay Mildred. Aasawa ko po, si Gray, sambit ni Mildred, ngumiti naman ako sa kanya. Hali na kayo, umupo na kayo doon at pumili na kayo kung anong kakainin nyo. Sambit ni Aling Betty, sumunod naman ako kay Mildred at umupo na kami sa bakanteng mesa. How do you know this place? Nagtataka kong tanong, di naman ito klase pero pwede na rin, dito kasi ako kumakain noon after school noong high school ako, ikaw di ka ba kumakain sa mga kalendarye? Tanong nito, umiling naman ako, ang boring pala ng buhay mo, pati jeep ngayon mo lang nasakyan, yung tricycle nakasakay ka na ba ng ganun? Umiling naman ako, I don't know what is that thing, lumaki akong ignorante sa mga ganoong bagay. Mamaya sasakay tayo dyan, sambit niya. Tumanggo lang ako, after all hindi pala siya katulad ng iniisip ko, but hindi pa rin ako kampante sa kanya. Nagpaalam muna si Mildred na mamimil muna daw ito ng pagkain namin, tumanggo lang ako dahil hindi ko naman alam kung anong kakainin namin, maya-maya pa ay bumalik na ito na nakangiti. Lang minuto pa kaming naghintay at sinerve na ang mga pagkain, 4 na rice tsaka mga ulam na bago sa aking paningin ang alam ko lang ay adobo, mechado at pansit, and lumpia tiyaka sinigang. What's this? Sambit ko, medyo maitim ang kulay, medyo nakakadiring tingnan. Dinuguan, yan naman ay palabok, ito tinulang manok, tortang talong at ito sinuglaw. Sambit nito. Tumanggo naman ako, tinkman ko na ang mga binili niya, masarap naman kaya kumain na ako, hindi ko na malayang maubos ko na pala ang rice, ganun din si Mildred. Uminom na ako ng tubig, ganun din si Mildred, masarap pala ang mga ganitong luto, hindi ko alam na may ganito pala. Maya-maya pa ay nagbayad na si Mildred, she insists na siya na ang magbabayad, I just let her. Tara, may pupuntahan tayo, masayang sambit niya at hinawakan ang kamay ko tsaka niya ako kinaladkad, di pa ba tayo uub? Tanong ko, hindi muna dahil bumait ka ngayon gusto kong ilibre pa kita, sambit niya, kumunat naman ang noo ko sa sinabi ng babaeng tasok. Naglakad lang kami at ilang minuto pa ay nakarating na kami sa maraming ihawan at maraming tao. I hate the smoke. My clothes scent is awful, sambit ko, ang arte mo naman, halika na. Kinaladkad niya naman ako at huminto kami sa harapan ng isang medyo may katandaan na lalaki. Manong pabili po ng kwek-kwek, bale 20 tsaka siomay, fishball, kikiam at isaw, 40 isaw, sambit ni Mildred. Natulala naman ako, anong klaseng mga pagkain ang sinabi niya.
Pabili na din po ng dalang buko juice, sambit ni Mildred, ilang minuto lang ay nakuha na ni Mildred lahat ng pagkain, binigyan niya naman ako ng tingin na susunod sa kanya kaya sumunod na lang ako nagtungo naman ito sa open field at umupo sa ilalim ng kahoy marami ding tao ang nagtatambay dito. Umupo ka na, prinsipe ng kayamanan, sarkastikong sambit ni Mildred. Can you just stop annoying me? Sambit ko at umupo nang nakakunot ang noo. Try muta. Ibinigay niya naman sa akin ang isang plastic cup na may kulay orange na bilog. Nagdadalawang isip ako ngunit kinuha ko na lang ito at tinikman masarap naman ito. Alam mo bang dito ako tumatambay lagi pag mag-isa ako, basag ni Mildred ng katahimikan just looked at her, and walang gana kong sambit, anong end? Tingnan mo ang ganda ng mga bituin at ng buwan, sambit ni Mildred. I looked at the sky, indeed it's beautiful. Yeah it is, sambit ko at kumain na ng ibang pinamili niya masarap pala ang mga ito nagkwekwentuhan naman kami ng kung ano-ano. Alam mo ba nung elementary ako muntik na akong Molly sa classroom, I chuckled of what she said. You silly, sambit ko habang ginulo ang buhok niya tinitigan niya naman ako. Di ka naman pala ganun kasama sambit niya kung ganito ako lagi siguradong mafa-fall ka, nakangiti kong sambit habang nakatingin sa kanya na mula naman siya, she's cute kapag nagbablush. Nakatulala naman siya kaya tumayo naman ako at pinatayo ko na din sly at niyayain ko na din siyang umuwi, sumakay na kami sa tinatawag niyang tricycle. Maya-maya pa ay nakarating na din kami sa mansion, salamat manong, sambit ni Mildred pumasok na kami sa loob ng mansion. Welcome, Mr. and Mrs. Willows, sigaw ni Iris pagkapasok namin binigyan ko naman ng nakakamatay na tingin si Iris, sabi ko nga tatahimik na ako. Sambit nito natawa naman si Mildred pumunta na kami sa taas at pumasok muna kami sa kwarto ni Mitch upang tingnan siya, iniwan na din ni Mildred ang laruan na binili niya para kay Mitch lumabas na kami at nagtungo na sa kanya-kanya naming kwarto. Thank you for this night I enjoyed it, nakangiti kong sambit, I really mean it, siya lang ang nagpa-experience sa akin ng lahat ng ito. Welcome as always, we can do it again next time if you have free time, sambit niya, then. Hindi ako makakatanggi, sambit ko, she just chuckled at pumasok na, nakita ko naman si Iris sa hagdan. Alam kong nakikinig ka matulog ka na, sambit ko in love na si boss. Tandang padamdam panipik, sambit niya binigyan ko naman siya ng nakakamatay na tingin at pumasok na ako, it was a long night but I'm not tired at all I was happy I experienced those things. Nagbihis na ako at humiga hindi mawaglit sa isip ko ang mga ginawa namin ni Mildred I was overwhelmed sa mga na-experience ko kanina my childhood is sucks kaya masaya ako na kahit ngayong araw lang ay na-experience ko ang mga ganung bagay, I hope she does it genuinely because that was the best memories I ever had after a long year of mourning. Maaga akong nagising ngiti-ngiti ako dahil sa wakas may connection na ang dalawa hindi ko inakalang ganun lang pala kadaling mahulog silang dalawa sa isa't isa. Flashbacks, Iris tulungan mo nga ako sa susuotin ko, nakakunot noong wika ni Master, aba. Game ako dyan. Master wag kang mag-alala ako ang bahala. Dyan ka lang, masayang sambit ko, tinawagan ko agad si Mona secretary ni Master, Mona babe. Bungad ko habang pilyong nakangiti, ano ba Iris kung mambubulabog at mamwebwesit ka ngayong gabi pwede wag ngayon. Inis na sambit ni Mona at pinatay ang telepono, lintek tinawagan ko ulit ito. Ano ba? Inis niyang sagot, hoy Mona tigil-tigilan mo ako sa kaawahan mo kailangan ko ang tulong mo. Bilhan mo si Master ng susuotan niya sa date nila ni Miss Mildred, nakangiting sambit ko, uy. Totoo ba? Akala ko ba hindi gusto ni Master yang si Miss Mildred, abate ka nga ba't ako ang bibili? Sambit ni Mona, ano ka ba di na ako makakabili ngayon may aasikasuhin pa ako sambit ko, pag ako talaga makakabawi sa kagaguhan mo Iris humanda ka sakin, sige na aalis na ako bibili na, sambit nito at pinatay na ang telepono. Mga babae talaga, toy-oin kaya ayukong magkasawa Liling-iling kong sambit, wala naman pong may gusto sayo Sir Iris, gulat naman akong nakatingin sa maid na nasa gilid ko umiinom ito ng kape. Walang yabat sulpot ka ng sulpot kahit saan, inis kong sambit parang ako patuloy may kasalanan. Malambing nitong sambit, ito yung maid na may kausap sa kwarto ni Mitch may binabalak ata tong masama sa akin sense ko kasi sa kanya pambihira. Sino ba sisihin ko yung kape mo? Sarkastiko kong sambit, corny mo.
Sambit nito habang umiirap, akala mo naman ikinaganda niya ang pag-irap-irap niya. Ikaw ha, tigil-tigilan mo akong babae ka. Inis kong sabi at dinuro ko pa siya. May pangalan ako, walang emosyon niyang sabi, wala akong pakialam, walang gana kong sagot sa kanya *video po pala, habang inaabot ang kamay niya sakin. Tiningnan ko lang ang kamay niya at umalis pake ko sa babaeng yun, di ko naman siya kaano-ano. Pumunta na ako sa parking lot at tiningnan ang gas ng kotse ni Master, ay maliit na lang ang gas na natitira sa kotse niya, tamang-tama swak sa plano ko para di sila makauwi at matutulog sila sa hotel, tapos doon na sila kakain at gagawa ng bagong kapatid ni Mitch. Perfect talaga itong plano ko. Kinuha ko ang telepono ko at may tinawagan. Hello? Gio, puntahan mo lahat ng mamahaling restaurant at sabihin mo na hindi bigyan ng reservation si Mr. Willows. Masaya kong sambit. Sige boss, copy. Sambit nito, pinatay ko na ang telepono, tinawagan ko naman yung flower shop na pinagbilhan ko noong una ng bulaklak, at ilang minuto lang ay nakarating na ang bulaklak na inorder ko at inilagay ko na sa loob ng sasakyan ni Master. Goods na ang plano, silang dalawa na lang kulang, sambit ko habang nakangiti, kalalaki kong tao, kinikilig ako sa mga imagination ko. Pumunta na ako sa loob ng mansion at pinuntahan si Master. Asa na ang damit na susuotin ko, malapit na mag 5 PM, sambit nito sakin. Relax ka lang Master, sabi ko sa kanya at umupo sa harapan niya. After 5 years hindi ko na alam kung paano magpakilig ng babae. Sambit nito na bigla naman ako, ngunit may saya akong naramdaman. So, ibig sabihin nito gusto niyang muffle si Miss Mildred sa kanya, tact ang tindi naman ni Master. Easy lang yan Master, sambit ko habang nakangiti, inayos naman ni Master ang upo niya. May binili akong bulaklak, inilagay ko na sa kotse mo. Pagkadating ni Miss Mildred, syempre papunta sa'yo yan, una mong gagawin ay ngumiti ka, tiyak ibigay mo sa kanya ang bulaklak. Magpaka-gentleman ka, sambit ko habang nakangiti. Tango naman si Master. At saka pagkatapos nun, pag nakasakay na kayong dalawa, lapitan mo siya para isuot ang seatbelt niya, syempre magkalapit ng mga mukha niyo, doon mo malalaman kung kinikilig ba siya o hindi dahil magbablush siya, sambit ko. Tango lang si Master habang seryosong nag-iisip. Sa palagay mo gagana ba lahat ng yun, sambit nito, aba Master, si Iris yata ta. Si Iris na hindi nagka-girlfriend noon pa man, sambit nito, hinawakan ko naman ang dibdib ko at nagkukunwaring nasasaktan. Are, ang puso ko ang sakit-sakit naman. Sambit ko habang nakapikit, natauhan lang ako nang batuhin ako ng una ni Master. Namumuro ka na Master sambit ko, umiiling-iling naman ito at tumayo na. Tawagin mo na lang ako mamaya pag nandyan na ang susuotin ko, sambit nito. Nagsulot naman ako sa kanya. Masusunod Master, sigaw ko, tumalikod na ito at umalis. Umupo naman ako at tinitingnan ang cellphone ko, nakita ko naman ang message ni Mona Nieta, naka-10 missed call na pala ang tomboy na yon. From Mona, hoy unggoy, asan ka na ba? Yung susuotin ni Master andito na, pakibilasan asap. Tandang padamdam panipik. Pagkabasa ko sa mensahe ni Mona, agad-agad naman akong tumakbo patungo sa labas ng mansion para akong si Flash kung tumakbo. Nakarating na ako sa gate at binuksan ko na ito dahil natutulog yung gwardya. Buti naman at naisipan mo pang lumabas, bungad nito sakin, babe naman wag ka nang magtam. Sinampal niya naman ako, napakasadeste talaga ng tomboy na ito, ikaw. Pag sinuntok kita wag kang iiyak-iyak. Sambit ko habang pinandilatan siya ng mata, aba tinatakot mo ba ako? Sabi nito habang pinandilatan din ako ng mata, pambihira, ayaw magpatalo, bakit natakot ka ba? Sambit ko, hoy, unggoy na kulang sa aruga, gusto mong ipakain ko sa iyo itong sapatos ko. Sambit nito, ito ang mga gusto ko, yung nagtatapang-tapangan. Sok, di mo nga ako abot, ipapakain mo pa yang sapatos mo sakin, nakangiti kong sambit na mula naman ito sa galit. Putik ka talaga kahit kailan. Alam mo sana hindi na lang kita tinulungan. Sambit nito habang galit na galit. Tapos na natulungan muna ako, paano na yan? Sige na, thambali ng tomboy, umalis ka na, baka kasi mapagkamalan kang grade 3 na naghahamon ng santukan, sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko. Talagang ginagalit mo ako unggoy. Wika nito, mabilis niyang sinuntok ang mukha ko, ngunit mas mabilis akong nakailag, aba. Ako yata si Poging Iris. Better luck next time.
Sambit ko sabay halik sa pisngi niya at tumakbo papunta sa mansion, lintek na puso te parang may mga nagmamarcha sa loob at may mga sumasayaw na mga bituin at mga orchestra. Master, tawag ko sa kanya, kunot noo naman itong bumabawat. Naiirita nitong sambit, ito na po ang mga susuotan mo, masaya kong sambit, what happened to your face na mumula kayata? Nagtatakang tanong nito, agad naman akong tumakbo papunta sa loob ng bahay ni Master at tiningnan ang mukha ko niyeta. Sobrang blush naman yata ta. Awag mo na intindihin ta Master, ayos lang ta medyo naiinitan lang kasi ako, alam mo na mestizo. Sambit ko habang nakangiti at maangas na tiningnan si Master, di naman niya ako pinansin at bumalik na sa taas. Fast forward, gabing-gabi na at sa mga oras na ito alam kong di na makakauwi sila Master galing sa date nila nasa sofa lang ako kumakain ng mani habang nag-aantay ng text ni Mona. From Mona, Hoy Unggoy. Kapal ng mukha mong halikan ako paano pag nabuntis ako nito. Natawa naman ako sa kainosentehan ng babaeng ito ang alam ko kasi walang nanligaw sa tomboy na ito kaya naiintindahan ko ang babaeng tomboy na ito. Mona, Bob mo talaga kahit kailan mag-research ka muna bago ka magpaka-owa dyan, pasalamat ka nga isang aris ang humulik sa'yo. Message sent tumayo na ako para ligpitan ang mga kalat ko maya-maya pa ay bumalik ako sa sofa at kinuha ulit ang cellphone ko tiningnan ko namaw ang cellphone kung may text message na ba si Mona ngunit wala kaya napagpasyahan ko namang umakyat na lang, tumayo na ako ngunit nabigla naman ako nang biglang pumasok si Master at si Miss Mildred. Welcome, Mr. and Mrs. Willows. Sigaw ko, nabigla kasi ako kaya napasigaw na lang ako bigla ng ganon, binigyan naman ako ng nakakamatay na tingin ni Master. Aba parang may sense akong kakaiba Nyete parang iba talaga ang simoy ng hangin ngayon nako salamat naman Lord at mukhang may magkakainlaban ngayon na hindi na matutuloy ang pagpusta ko ng sahod ko, sinundan ko na si Master at si Miss Mildred patungo sa taas nakinig lang ako sa usapan nila nagtago ako dito sa hagdan. Thank you for this night I enjoyed it. Nakangiting sambit ni Master, si Master nakangiti ng hindi pilit habang nagpapasalamat aba may tendeng pagbabago pa ng inipyata ito, kinurot ko ang sarili ko napa-array naman ako sa sakit totoo nga pala ito hindi ito joke. Welcome as always, we can do it again next time if you have time, sambit ni Miss Mildred kahit lalaki ako ay kinikilig ako sa mga naririnig ko pambihira hindi na magiging lonely pay opal si Bossing. Then hindi ako makakatanggi, sambit ni Boss, NTAWA na lang si Miss Mildred at pumasok na ito sa loob, talaga namang nai-inlove na si Bossing denial lang. Alam kong nakikinig ka matulog ka na sambit ni Boss, aba matind ang mata ni Boss nakita pa ako dito, in love na si Boss. Sambit ko, gusto kong dagtonggan na denial ka lang pero wag na dahil binigyan niya na naman ako ng nakakamatay na tingin sok. Pumasok na ito sa loob, masaya naman akong nagmarcha papunta sa loob ng kwarto at kinuha agad ang credit card ko at hinahalik-halkan ko ito. Save ka na mahal kong credit card. Wika ko at masayang humiga. End of the flashback. Maaga akong nagising at tiningnan agad ang oras, 6:00 pa ng umaga kaya agad naman akong nag-mouthwash at nag-hilamos at nagsukli ng buhok. Lumabas agad ako sa kwarto ko at nagtungo sa kwarto ni Mitch sinilip ko naman ito. She's fine, ma'am. Dinig kong boses sa loob ng kwarto ni Mitch nagtaka naman ako kung sino ang nasa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakaawang naman ito tamang-tama lang na makita mo kung sino ang nasa loob. Kumunat ang noo ko nang makita ko ang maid ni Mitch na medyo bata pa kilala ko ito minsan ko na kasi siyang nakausap. Pumasok na ako sa loob ng walang pag-alinlangan dahil kinukutuban ako sa babaeng ta. Wika ko agad naman niyang ibinaba ang telepono niya at mukhang kinakabahan na tumingin sakin. Is everything okay? Nakangiti kong sambit, tumango lamang ito habang nakayuko, anong pangalan mo? Are you okay? You look pale nilalagnat ka ba? Maang-maangan kong sambit upang di ito makahalata na may nadinig ako. Nya, Avida po ang pangalan ko, na-allergy po kasi ako sa mga alikabok na nandito sa loob ng kwarto Mitch. Sambit nito habang nakayuko, sinasakyan ko naman ang mga palusot na sinasabi, magpahinga ka kaya muna ako na ang mag-aalaga kay Mitch, nakangiti kong tugon, nag-aalangan pa ito ngunit sumang-ayon din kalaunan. Interested in my daughter's teddy bear. Malamig nitong sambit. Nagpaalam na siyang lumabas at sinundan ko naman siya ng tingin.
Nang tuluyan na siyang nakalabas ay agad ko naman sinirado ang pinto at chinek si Mitch. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mapagtanto kung mabuti ang kalagayan niya. Nakuha naman ang atensyon ko sa mga manikang nakaharap kay Mitch. Agad ko naman itong iniisa-isang tingnan. Nagtaka naman ako sa teddy bear na kulay asul. Wala naman ito dito dato. Natatandaan kung walang ganitong laruan si Mitch. Kukunin ko na sana nang biglang may nagsalita sa likod ko. Ay Poloka, sigaw ko nang dahil sa gulat. Sok. Basta-basta na lang kasing sumusulpot itong lalaking ta. Pash, how was your sleep? Sambit nito habang nakatingin kay Mitch. Nagtaka naman ako dahil sa inasal ng lalaking ito. Nag-aalangan tuloy akong mag-respond sa mga sinasabi niya. Bakit? Seryoso nitong tugon, zero okay lang naman, pero yung gising ko hindi okay. Sambit ko, kunot noo niya naman akong tiningnan. Kasi na both are ako sa presensya nung video na yun tiyak sa laruan na ta. Kinuha ko ang teddy bear na laruan at ipinakita sa kanya, tiningnan niya naman ng mabuti ang laruan at kinuha ito ng mabilis. Bakit? Naguguluhan kong tanong sa kanya nang hinablot niya ang laruan sakin. Someone spying on my daughter seryoso at nakakunot nitong sambit asterisk H hala W wag mong sabihing may kalaban ka at may gustong kumidnap kay Mitch hala. Tandang padamdam panipik. Natataranta kong sambit shut your mouth, masyado kang overthinker di ka nakakatulong, sinong huli mong nakita dito sa loob ng kwarto ni Mitch? Seryoso nitong sambit, si Vida yung maid ni Mitch. Sambit ko Vida mo sambit nito, kilala mo? Tanong ko sa kanya. Inis niya naman akong tinitigan. Of course I collect all their information before they entered the mansion. Seryoso nitong sambit. Tango naman ako. Agad naman may na-realize ako. W wag mong sabihing kinuha mo rin ang impormasyon ko, sambit ko habang dinuduro siya. Sok. Sino namang magkaka-interes sa pagkatao mo? Walang emosyon nitong sambit. Bigla naman akong nainsulto sa tinura nito sakin. Anong sabi mo? Hoy Fai Halem, agad naman naputol ang sasabihin ko nang makita ko kung anong hawak ni Gray. Camera. Sambit ko. Anong dapat mong sasabihin kanina? Nakangiti nitong tanong. Bigla namang kumabog ng napakalakas ang dibdib ko pero binabaliwala ko na lamang ito. Pash. Wala, wag mo nang isipin yun. Sambit ko sa kanya. Nadidistract kasi ako sa camera na hawak niya. Okay, sabi mo but from now on, bantayan nating mabuti si Mitch. Seryoso niyang sabi, tayo. Nag-aalangan kong sambit, ba't kami pang dalawa? Kaya na niya naman yun. 00. Since both of you are the legal guardian of Mitch. Sambit niya. Naguguluhan naman ako sa mga sinasabi niya. Kailan pa ako naging legal guardian ni Mitch? Kailan pa ako naging legal guardian niya? Di ba I'm just your fake wife? Sambit ko. Pinandilatan niya naman ako ng mata. Minimize your voice. Di na importante kung kailan at kung paano ang important ay legal guardian kanya, he said while staring at me deeply. Napalunok naman ako dahil sa lalim ng titig niya. Okay, alis na muna ako dahil maghahanda lang ako ng breakfast natin. Sambit ko. Tumalikod na ako. Nabigla naman ako nang hablutan niya ang kamay ko at agad naman akong nakakandong sa kanya nang dahil sa lakas ng pagkahablot nito sakin. Namula naman agad ako dahil sa posisyon namin. Do you like this position? Bulong nalaya sakin. Agad naman nagtayuan ang mga balahibo ko nang dahil sa boses nito. Napatayo naman ako maniact. Agad naman akong umalis at nagtungo na sa baba. I'm so speechless at namumula na ako nakakadiri. Kaya yung posisyon namin kanina is tandang padamdam. Nakakainis talaga ang lalaking iyon. Pumasok na ako sa loob ng kusina habang iniisip pa rin ang mga nangyayari kanina. Hindi talaga ako makamove on. Okay ka lang ba Miss Mildred? Sambit ni Aris. Muntik pa akong mapasigaw nang dahil sa gulat. Ano ka ba, sulpot ka ng sulpot? Inis kong sabi sa kanya. Kasi namumula ka may allergy ka ba? Tanong nito. Agad naman akong umiling at umupo sa upuan. Sinundan niya naman ako at kinapa ang noo ko. Di ka rin naman mainit, wika nito. Inilapit nito ang mukha sakin at tinitigan ako ng mabuti na paatras naman ako. Akala ko ba magluluto ka ng breakfast? Agad naman napaatras si Aris at napatayo na din ako nang dahil sa gulat. Uso ba talaga ang manggugulat ngayon? Master, wala po akong gusto sa kanya. Tinitigan ko lang ng mabuti ang mukha niya. Baka kasi may allergy reaction siya na namumula po kasi si Miss Mildred. Kabang sambit ni Aris, tinapunan lamang siya ni Gray ng nakakamatay na tingin. Agad naman umalis si Iris. Iiling-iling naman ako sa mga nangyayari. Kakaiba talaga itong si Gray. Nawaglit lamang ito nang biglang bumulong si Gray sakin. You're mine always, remember that.
Matigas nitong sambit sabay alis na mula naman ako at walang masabi ano bang nangyayari sa kanya at sakin this is not the plan come on Mildred gawin mo ang pinaplano mo. Piniapagalitan ko na ang sarili ko dahil sa mga nangyayari hindi ganito ba't ako naaapektuhan sa kanya, nawalan ako ng ganang magluto kaya umalis na lang ako at nagtungo sa fish pond na hajep ko naman si Vida sa may garden na may kausap ulit. Yes ma'am, salamat, sambit nito at umalis. Kanina pa ako nakatayo dito sa daan may hinihintay kasi akong tao. Psst, Farah na. Sigaw ng lalaki na nasa loob ng Lamborghini ba't siya pa? Nakakainis naman sa lahat-lahat ng tauhan sa bahay ni Seniora siya pa talaga ang naatasang kumuha sakin. Oh, bakit parang masama ang mood mo sambit nito habang nakatingin sa daan tinanong mo pa talaga, inis kong sambit masama bang magtanong. Sambit nito sakin binigyan ko naman siya ng nakakamatay na tingin nakakainis talaga ang lalaking ito, inisip ko na lang ang mga pangyayari sa mansion ng mga Willows upang di ako maistresa sa lalaking kasama ko at natawa na lang din talaga ako sa mga tao na nasa loob ng mansion ng mga Willows walang kamalay-malay na inaatake na pala sila ng nakatalikod. Flashback, Vida Montero malalim na sambit ni Grey Willows gusto ko sana siyang sampelan ngunit hindi ko magawa. I am here for the mission at gagawin ko ito kahit ikakamatay ko pa. You're hired now. Sambit nito, my eyes lit up when I heard those lines. Nagpasalamat na ako sa kanya at ang sabi pa niya ay magsisimula na ako ngayon sobrang kaligayahan ang aking nadama dahil hindi ko nabigo si Seniora. Itinuro naman ng ibang kasambahay ang magiging kwarto ko, ginampanan ko ng mabuti ang pagkukunwari ko bilang isang babaeng mahiyain at mahinhin, nang makapasok na ako ay agad ko namang isinara ang pinto at kinuha ang cellphone ko. Hello Seniora, sambit ko, agad ko namang nadinig ang malamig na boses sa kabilang linya, how's your first mission? Malamig na sambit nito it's going well ma'am, nakangiti kong sambit good. Sambit nito at pinatay na ang telepono nakangiti ko naman itong isinilid sa bulsa ko. Malaki ang tiwala ni Seniora sakin minsan tinatawag ko din siyang ma'am, alam kong alam niya na hindi ko siya kayang bigan isa si Seniora sa mga taong malaki ang naitulong sakin hindi ko alam kung anong mangyayari sakin kung wala siya. Simula kasi nung bata ako pagkatapos mamatay ni Itay ay palaboy-laboy na lang ako sa kalye walang matinong tirahan di nakapagtapos ng pag-aaral. Namatay si Itay nang dahil sa mga Willows na alala ko pa noon na halos umaga at gabi ito nagtatrabaho bilang isang magsasaka sa kanila ngunit napakalit lamang ng sinasahod nila, hanggang sa isang araw ay bumigay ang katawan ng tatay humingi kami ng tulong sa mga Willows dahil nga trabahador naman nila si tatay ngunit itinaboy lamang kami ni Don. Willows hindi nalaya daw kami tutulungan dahil hindi niya kayang sayangin ang kanyang yaman nang dahil lamang daw kay tatay sobrang nasaktan ako noon kahit musmos pa lamang ako noon alam kong walang awa si Don. Willows kaya ngayon ibabalik ko ang mapait na naranasan ko kay Grey Willows hindi naman sana ganito ang buhay ko kung hindi dahil sa kanyang ama hindi sana ganito ang buhay na meron ako kung binigyan lamang nila ng makatarungang sahod ang Itay edi sana napa-ospital man lamang namin siya at nakapag-aral pa sana ako ngayon. End of the flashback. Tumulo ang mga luha ko sa isipin na iyon kahit matagal na panahon na ang nakalipas ay parang kahapon lamang nangyari ang lahat ganun peren ang sakit pareho peren noong nakaraan. Umiiyak ka ba? Tanong ni Jericho pinunasan ko naman kaagad ang mata ko at umiling. Alam mo magmaneho ka na lang dyan kesa may kalam ka sa buhay ko. Sambit kong umiti naman ito ng nakakaloko sok. Grabeng mood swing naman yang sayo, sambit nito di ko na lang siya pinansin. Inalala ko na lang bakit ako pinaalis ni Seniora sa mansion ng mga Willows nagtataka tuloy ako. Flashbacks, kausap ko si Seniora sa telepono dahil may pina-set up siyang camera sa kwarto ni Mitch upang mabantayan niya ito ng maigi. Nabigla naman ako at kinakabahan halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nang dahil sa sobrang kaba alam kung namumutla na ako sa oras na ito. Dahan-dahan naman akong tumingin kung sinong nandito, nabigla naman ako nang dahil si Mildred ang pumasok base kasi sa itsura ng babaeng ito tatanga-tanga siya at mukhang madaling mauto kaya ang dali niyang bihagan ng dahil sa katangahan niya. Is everything okay? Sambit nito, nakayuko lang ako at tumango, wala ako sa mood makipag-usap tungkol sa buhay niyang marangya anong pangalan mo. Are you okay? You look pale nilalagnat ka ba? Nag-aalala nitong sambit, tatanga-tanga talaga itong babaeng to kung may baril lang ata akong dala siguro kanina pa ta nakahandusay sa kinatatayuan niya.
Avida po ang pangalan ko. Na-allergy po kasi ako sa mga alikabok na nandito sa lubong kwarto ni Mitch. Palusot ko ang utak ko ngayon ay nakangiti na ng nakakaloko dahil sa sobrang kainosentehan ng babaeng ito at sa sobrang katangahan na meron siya. Ay, magpahinga ka kaya muna ako na ang mag-aalaga kay Mitch. Nakangiti nitong sambit. Nag-aalangan naman ako dahil baka makita niya ang isinet up kong camera sa mata ng teddy bear pero naalala ko palang tatangga tanga ang babaeng ito at madaling mauto kaya tumango na ako bilang tugon sa kanya. Umalis na ako sa loob ng kwarto ni Mitch. Pagkalabas ko ay nagmamadol naman akong pumunta sa kwarto ko at inimpake ang ilang kagamitan ko dahil may natanggap akong mensahe galing sa isa sa mga tauhan ni Seniora na nakatoka naman sa computer. From, Missy, umalis ka na dyan habang wala pang nagawa sa'yo si Gray. Nakita nila ang camera sa loob ng teddy bear. Nabigla naman ako talaga paano nila nakita yun. Nagmamadali akong dumaan sa backdoor ng mansion nila at nagtungo sa hardin. Umupo muna ako sandali sa hardin upang hindi halata na aalis ako. Nag-iisip ako ng sasabihin ko kay Sayora nang bigla naman siyang tumawag. Halos kumawala ang dibdib ko nang dahil sa sobrang lakas ng kabog nito. Hello ma'am, kabang sambit ko sa, you failed, come back here immediately dahil may ipapagawa ako sa iyo. Sambit nito, hindi ka po galit sakin. Nag-aalangan kong sambit, hindi, and to be honest it's a big accomplishment dahil ngayong alam na nila na merong isang Seniora na kalaban nila. Umalis ka na dyan, bilasin mo bago ka pa nila mahuli. Sambit nito, yes ma'am, salamat sambit ko at pinatay na ang telepono. Tiyaka umalis na. Di pala nasayang ang lahat ng pagod ko dahil may silbi naman pala ang pag-aalaga ko sa batang iyon. Masayang masaya akong lumabas sa gate. Hoy, saan ka pupunta? Gulat naman ako dahil sa lakas ng boses ni Iris. Kinabahan tuloy ako. May emergency kasi sa probinsya. Biglaan itong pag-uwi ko. Pakisabi na lang kay Master Gray na aalis muna ako dahil sobrang kailangan talaga ako ng pili ko ngayon. Nagmamakaawa kong sambit. Fumango lamang siya at lumapit sa akin. Siguraduhin mong emergency yan at hindi pakikipaglandian. Bulong nito sa tenga ko. Namula naman ako at ngumiti na lang sa kanya. Tiyaka umalis. Hinawakan ko namang mabuti ang bag ko. Baka may snatch pa ito dito sa subdivision. Ang saya-saya talaga tingnan ng mga tao na kasama ni Gray dahil maraming tatangga-tanga dito sa mansion ng mga Willows. Di ko akalain na pati pala ang top agent ay uto-uto rin. Buti pa nga ako na walang pinag-aralan pero di ganun katanga. Isama mo pa itong si Mildred na sobrang tanga. Hayes, maghanda na lang sila ng bongga dahil gugulatin talaga sila ni Seniora ng bonggang-bongga.